Suspect na ngayon at hawak ng mga pulis ang kasambahay ng propesor sa pamantasan ng lungsod ng Marikina na natagpo ang patay sa kanyang bahay. Nahulihan din siya ng droga ng maaresto. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, tama yung sinabi mo, no? Hawak na nga ngayon ng Marikina PNP ang isa sa mga suspects sa pagpatay sa professor na si Alfredo Dimaano. At ito nga ang mismong kasambahay ng professor na si Glenn Palasan, 29 anyos. Ayon sa mga pulis, ay may kinakita raw sila mga sapat na ebidensya para idiin ang naturang kasambahay sa kaso ng pagpatay laban sa naturang profesor. Ang ilan sa mga ito, Connie, ay yung mga hindi umanong tumutugmang statement ng nasabing kasambahay. Kapansin-pansin din umano na ayon sa kasambahay ay nalaman na lamang niya na patay na ang profesor nung umagang yon at wala raw siya nung mangyari habang pinapatay ang profesor. Gayong meron daw ebidensya mga pulis na magsabi na kinakitaan daw ng talsik ng dugo ang damit ng naturang kasambahay. Dahilan para magduda sila na baka nga naroroon sa crime scene ang suspect nang mangyari ang krimen. Isa pa, Connie, hindi sila naniniwala na ginawa lamang ito ng isa sa mga suspect na una na nakunan ng CCTV habang papalayo dahil ito raw ay higit na mas maliit o payat kumpara sa profesor. Kaya lalo pang tumibay ang suspetsya nila na gawa ito ng dalawang tao. At ang isang araw dito ay itong si Glenn Palasan. Ayon pa sa mga otoridad, ay imposibleng hindi raw narinig ni Glenn Palasan ang mga kalabog nung nangyari ang krimen. Gayong ayon sa mga kapitbahay ng naturang profesor ay narinig daw nila ito. So hindi sila naniniwala dun sa unang pahayag ng kasambahay na nagising na lamang siya na patay na ang naturang profesor. Sa mga sandaling ito ay nakakulong na ang nasabing suspect, pero Connie, napag-alaman natin na hindi pala siya naaresto dahil sa kasong ito, no, kundi sa kasong droga. Kahapon din, bandang alas 4 ng hapon kahapon, nang makasalubong daw ng mga nagpapatrulyang pulis itong si Glenn Palasan dito sa Baybayin Street sa may Concepcion 1, no. Nung makasalubong niya yung mga pulis, may tinapon daw ito sa gilid at nang mapansin ito ng mga pulis, agad siyang sinita dahil nga sa bawal ang pagtatapon dito sa Marikina, no. Pinapulot daw sa kanya itong itinapon niyang bagay at nung pinulot daw nung suspect, nakita raw ng mga pulis ng pinulot nito ay parang sachet niya na pinagsuspetsa nilang may lamang pininiwalaang shabu at dahil dito agad na inaresto etong suspect. Kaya nakausap natin si Glenn Palasan at mariin niyang itinatanggi ang mga akusasyon laban sa kanya. Ayon sa kanya, mahal na mahal daw siya ng kanyang amo. Sa katunayan, balak nga raw siyang pag-aralin nito, no. So idinedeny niya itong mga alegasyon laban sa kanya at wala rin daw siyang kinalaman sa droga. Bagay na talagang kinukontra naman ng Marikina PNP. Ayon pa nga raw sa kanilang pag-background check sa suspect ay drug personality raw ito sa Surigao at yan ang natuklasan nila nang magsagawa sila ng background checking dun sa hometown ng suspect. Connie? Oscar, isang tanong lamang, meron na ba tayong update naman tungkol doon sa nakunan sa CCTV na itinuturo initially nitong kasambahay? Does this mean na nakakulong na nga itong kasambahay na tinitignan pa rin ba as a person of interest pa rin itong nakunan sa CCTV? Maaari bang meron na tayong update dyan? Yes, Connie. Yes, Connie, tama ka dyan. Hindi pa rin nawawala bilang suspect yung bagets, kung tawagin ng mga pulis. Itong binatil yung nakuna ng CCTV na naglalakad palayo mula sa bahay ng biktima. No? Sa katunayan, kasabwat ito, yung tinuturing na John Doe, no, na isinama sa kasong murder at theft, kaugnay nga ng pagkamatay ng profesor, no. Patuloy na hinahanap ito at kumpiyansa ang mga otoridad na matutuntun din nila itong isa pang suspect sa lalong madaling panahon. Connie? Maraming salamat sa iyong update, Oscar Oida.